Balitang entertainment. Bumuhos po ang suporta ng ilang artista para sa inarestong aktres na si Neri Miranda. Kabilang sa mga nagpakita ng suporta ang mga nakasama niya sa isang reality show na sina Joros Gamboa, Melissa Ricks at maraming iba pang celebrities. Nag-comment din si dating Senator Francis Pangilinan na tsuhin ni Chito Miranda at nangakong tutulungan si Neri. Sabi ni Pangilinan, biktima rin daw ng mga estapador si Neri. Ang dapat daw habulin ay ang mga nagpapatakbo ng kumpanyang inendorso ng aktres. Nakakulong pa rin po hanggang sa ngayon sa Pasay City Jail si Neri. No bail ang kaso niyang syndicated estafa na dinidinig ngayon sa Pasay RTC Branch 111 at 112. Isinampa ito sa kanya ng dalawang investors sa kumpanya kung saan minsan siyang naging endorser. Basta ho sa mga usapin po ng mga ganyan pong mga campaign ng ilang pong mga kumpanyang nangangako ng malaki pong return sa investment. Kapag po too good to be true. It is not true. So doon po tayo sa true. True FM. Alright, wag mong maniwala sa malaki pong kita agad-agad. Big break ko naman daw para sa mga hunk actor na si RK Bagatsing at Ron Angeles ang pagkakasama sa MMFF entry na uninvited. Si Ron ay halo-halong emosyon ang nadarama dahil po sa gaganap siyang karelasyon ni Nadine Lustre sa pelikula. Si RK naman, mga hunk ba ang tawag dito? Oo, mga bagong hunk natin. Hunk? Oo. Bakit hunk ang tawag sa kanila? Kasi magaganda ang katawan. Naalala mo yung The Hunks dati? Hindi ko naalala. Dieter Ocampo, Jericho Rosales, Piolo Pascual. Di ba yan ang The Hunks noon? Naging member ka ba ng The Hunks? Hindi, ano ako sa mga hung-hunk. Ilang kayo doon? Ano yung mga hung-hunk? Oo. Ano yan eh? Under yan ng kamanokta? Mga hung-hunks. Okay, si RK naman po ay aminadong na starstruck siya kay Aga Mulakat. Kung si RK po ay suki na sa mga premyadong proyekto, si Ron naman ay kinukonsiderang breakthrough actor at lucky guy sa showbiz ngayong taon. Pagkatapos kasi ng breakout role niya sa thriller movie na Malyari, kasama rin si Ron sa cast ng hit kapatid seryeng Pamilya Sagrado. Abangan po sina Ron at RK sa Uninvited sa mga sinihan this Christmas. At good morning po kay Ma'am Arlene Mulak. Uy, magandang umaga, Mr. Lee. Araw-araw daw po, habang Yes bumabiyahe po. din po, nakikinig po sa kanyang radyo sa sasakyan. Good morning, Ma'am, and nice to meet you. Yes po, ingat po sa biyahe. O eto naman, literal na Dancing in the Moonlight ang ilang awitin ng P-Pop Kings na SB19. Kasama kasi ang ilan nilang kanta sa mga ipapadala sa buwan. Ba? Ipapadala ang kanilang kanta sa buwan para po sa Lunar Codex Project. Ipapadala sa buwan. Sino makikinig doon? Ito na nga. Bukod sa SB19, ilang awitin din ang ating national artist na sina Ryan Cayabyab, Gary V, at kanyang mga anak na sina Kiana at Gab ang ipapadala rin sa buwan sa susunod na taon. Hindi po silang ipapadala sa buwan yung kanila pong mga awitin. Noong 2023, nauna nang ipinadala sa buwan ang ilang kanta ng artist na sina Moira ng Benny, BGYO, Apo at iba pa. Layon po ng Lunar Codex na ma-preserve ang human creativity para sa mga susunod na henerasyon. Okay. So pinadala sa buwan. Kasi kung ano man mangyari sa Earth, at least yung mga kanta nandun na. Sa buwan. Oo, sa buwan. Galing na nag-isip niyan, no? Talino. Para daw ma-preserve. Oo. Pwede rin nila ipadala sa Mars. Kasi di ba, ano daw malay mo, doon? yung mga alien, mahilig din sa, ano bang genre nila? Genre. Hindi, supermarket yun sa amin. Sa Mabalacat, genre supermarket. Genre ba o genre? Ginugulo mo ako nalilito tuloy ako. Yun pala, ang ibig sabihin ng Lunar Codex. Okay, anyway. So sabi ni Nanay Christy daw ala daw hong ala daw pong sumipot. So ang tawag ko ay na-Indian sila. Sa amin pa, nung mga bata-bata pa kami nila direct, na-steer kami. Ano direct, tama ba? Steer pare. Steer.
Taray Ngayon mo na narinig yun. Medyo. Oo. Oo, yun ang ibig sabihin nun, na-indyan. Oh, steer. O, di ba? Ano? Oh, Steer. Steer. Loko? Paano? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Steer. Oo. Ano? Oo. Na-steer kami. Oo. Nagpakilig ho naman sa hitseryeng Batang Quiapo ang tambalang Marites at Ramon. Sa episode nitong Miyerkules, nagkasugat si Ramon nang mapasabak sa barilan habang kasama si Marites. To the rescue at ginamot naman ni Marites ang sugat niya hanggang sa pinunasan ng sugat sa labi, Taray. nagkatitigan. Oo. At ang exciting part, ang kissing scene Pak! ni na Marites at Ramon Ay, taray. Inday Sara. Oo. na ngayon po'y kilalang Mamon. Bakit? Akala ko yung dating love team dito. Yeah. Si Ma'am Charo, tsaka yung Jaime Fabregas. Oo. Ano nga yun? Ewan Dito ko rin sa'yo. yun eh. Dito rin yun. Si Mamon. Sa gitna po naman ng kilig moments ay lalo ho namang tumindi ang gulo Ganda. sa pamilya Di Magiba. Halos magkaapatayan na ang mga magkakapatid na sina David at Santino. At si Rigor ay nakisali pa Oh. sa gulo. Ganon? Subaybayan ang mga kagigiliwang eksena sa Batang Quiapo. Alas 8 ng gabi. Saan to? Sa TV5. Yeah. Mamon, ha? Oh, ito naman mga kapatid. Inanunsyo po ng K-pop girl group na New Jeans na tinuldukan na po nila ang exclusive contract sa label na Adore. Ang subsidiary po ng kumpanyang HYBE na kinabibilangan ng malalaking K-pop groups tulad po ng BTS. Sa isang press con, inanunsyo ni na Minji, Hani, Daniel, Haerin at Yejin na aalis na po sila sa Adore. Nagugat daw ito sa umano'y pangmamaltrato sa kanila ng kumpanya. Aminado naman silang baka magbagong kanilang pangalan dahil sa desisyon nila pero ipaglalaban daw nila na manatili silang New Jeans. Sabi naman ng Adore, hindi pa raw sila nakakasagot sa demands ng grupo. Hindi rin daw sapat na ground ang quote unilaterally broken trust para tapusin ang kanilang kontrata.